Ang main goal ng channel na ito ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Magandang araw sa ating lahat. Magbabalik tanaw tayo ngayon sa panahon na kung saan nagkaroon ng debate ang Mesaya at mga Saduceo. Balikan natin ang kasaysayan ng ang Mesaya ay nandito pa sa mundong ito kung saan ipinagtanggol ng Mesaya ang muling pagkabuhay sa Exodus 3 verse 6. Exodus 3 verse 6. Bukod dito ay sinabi, "Ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob." At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha, sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. Sa panahong ito, ay mayroong apat na magkakaibang sekta ng mga Hudyo. Ito ang mga Pariseo, mga Saduceo, mga Essenes, at mga Zealot. Sa mga ito, ang mga Pariseo at Saduceo ang mga regular na sumasalungat sa mga turo ng Mesaya. Sa katunayan, pagkatapos na linisin ng Panginoon ang templo sa pangalawang pagkakataon, hinamon siya ng mga Saduceo sa doktrina ng pagkabuhay na mag-uli sa Biblia. Hindi tulad ng mga Pariseo, na naniniwala sa awtoridad ng buong Tanakh, ang lumang tipan, tinanggap lamang ng mga Saduceo ang Torah, ang unang 5 aklat ni Moises bilang kasulatan. At dahil walang maliwanag na mga halimbawa ng buhay pagkatapos ng kamatayan sa Pentateuch, tinanggihan nila ang ideya ng muling pagkabuhay ng katawan. Matthew 22 verse 23. Nang araw na yaon, ay nagsilapit sa kanya ang mga Saduceo na nangagsasabing, walang pagkabuhay na mag-uli, at siya'y kanilang tinanong. Sa Matthew 22 verse 32 ay ganito ang sinasabi ng Mesaya. "Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob." Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Ito ang dahilan kung bakit sila ay nagpasya na hamunin sa publiko ang Mesaya sa isang teolohikong debate sa isyong ito. At sinimulan nila sa pamamagitan ng pagturo sa utos ni Moises sa Deuteronomy 25 verse 5 tungkol sa pag-aasawa ng mga Levita na nagsasabi, na kung ang isang lalaki ay mamatay na walang anak, ang kanyang kapatid na lalaki ay ikakasal sa kanyang asawa, at magbibigay ng supling para sa kanyang kapatid na lalaki. Ang mga Saduceo ay nagpatuloy sa pagkukwento sa Mesaya tungkol sa 7 magkakapatid. Makikita natin ito sa Matthew 22 verse 24 to 28. Namatay ang panganay pagkatapos niyang mag-asawa, ito ang paliwanag nila, at walang anak, iniwan ang kanyang asawa sa kanyang kapatid. Gayon din naman ang ikalawa, at ang ikatlo, hanggang sa ikapito. Sa huli, ay namatay din ang babae. Kaya nga, sa muling pagkabuhay, sino sa 7 ang magiging asawa niya? Sapagkat silang lahat ay naging asawa niya. Tiyak, ang kwentong ito ay ginawa ng mga Saduceo bilang isang paraan, upang kutsain ang ideya ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Ngunit ang Mesaya ay hindi nalito, at kanyang sinabi sa Matthew 22 verse 29 to 30. "Kayo ay nagkakamali, na hindi nalalaman ang kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa pagkabuhay na mag-uli, ay hindi sila mag-aasawa o ipapag-aasawa, kundi gaya ng mga anghel ng Diyos sa langit. Ang Panginoon dito ay itinutuwid, hindi lamang isa kundi 2 sa kanilang mga pagkakamali. Una, tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay, at ang pangalawa, ay tungkol sa pagkakaroon ng mga anghel." Ayon sa Acts 23 verse 8, ang mga Saduceo ay hindi naniniwala sa mga anghel o mga espiritu, at sa pamamagitan ng paghahambing ng pagkabuhay muli ng mga katawan ng mga tao sa mga anghel, ay mabisang binunot ng Mesaya ang 2 damo sa isang bunutan. Acts 23 verse 8. Sapagkat sinasabi ng mga Saduceo na walang pagkabuhay na mag-uli, ni anghel, ni espiritu, datapwat, kapwa pinaniniwalaan ng mga Fariseo. Ngunit pagkatapos, ay bumalik siya sa pangunahing pinag-uusapan ng debate at sinabi, ngunit tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay, sinabi ng Mesaya, "Hindi ba ninyo nabasa ang sinabi sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Moises na nagsasabi, Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob." Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Gaya ng alam ng Mesaya, na hindi tatanggapin ng mga Saduceo ang kanyang mga salita o anumang mga salita sa labas ng 5 aklat ni Moises, bilang may awtoridad, kung bakit siya nagtatapos sa pamamagitan ng pagsipi sa Exodus 3 verse 6, na hindi mapag-aalinlanganan na nagpapatunay, na mayroon ng buhay pagkatapos ng kamatayan. At, kung mayroon mang tanong kung sino ang nanalo sa debating ito, ang reaksyon ng mga tao ang magsasabi ng lahat. Ang mga Saduceo ay natahimik, at ang mga tao ay namangha. Kung hindi mo pa napapanood ang aking isa pang video patungkol sa life after death, ay click nyo lamang ang link sa baba. Maaari nyo ring i-search sa aking channel ang title,
The life after death, ang paggawa ba ng mabuti ang paraan patungong langit? Kung bago ka lang sa aking channel, at gusto mo ang ganitong mga topic, ay pindutin muna kaagad ang subscribe button sa baba, para ma-notify kayo kapag may bago akong mga uploads. Muli, ito ang Mahafir TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sa ating mga gawa.